Mga kwentong pambata. Paghihiganti ng ahas. Dahil sa iyong pagtataksi, ang iyong lahi ay malalagas. Kukunin sila habang bata pa. Ang iyong kaharian ay mawawala ng tagapagmana. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang lugar na dating maunlad, ngunit ngayon gumuho. Ngayon, ang ika-25, si Prinsipe Cassian na kaya ang makakasira ng sumpa? 6 na tagapagmana na ang nawala bago siya. Ngayon, haharapin ni Prinsipe Cassian ang kanyang kapalaran. Totoo ba to? Ako na ba ang susunod? Mabubuhay ba ako? Panahon na! Ilabas siya! Magmadali ka, mahalan. Magsisimula na ang seremonya. Mula sa kusina, may narinig na kakaibang tunog. Kalansing ng nakalimutang mga kagamitan. Isang ingay na hindi dapat naroroon. Nataranta si Cassian at tumakbo patungo sa atik. Hindi! Huwag sa atik! Naku! Diyos ko! Dapat may pumigas sa kanya! Ngunit doon sa nakalimutang pasilyo, may natuklasan si Cassian. Hindi! Kamahalan! Kayo'y hindi nasaktan! Sandaling iyon, isang dalagang dumating sa pintuan ng palasyo. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, kanyang kilos ay tulad ng hangin, ang kanyang kagandahan, walang kupas. Sino ka? Ako si Seraya, manggagamot. Ako'y naaakit sa may mga sugat, pisikal man o ano paman. Mapapagaling kaya niya ang aking anak? Nang magtagpo ang mga mata ni Cassian at Seraya, may kakaiba siyang naramdaman. Isang hindi may tatangging hatak, isang pagnanais na parang kilala na niya noon pa at nasaksihan nito ng hari. Ihanda ang tirahan ng manggagamot. Sa loob ng ilang minuto, nakumbinsi ni Seraya ang hari na kailangang sumailalim ni Cassian sa ilang ritual upang makaligtas sa kanyang ika-25 kaarawan. Hindi nakapagtataka kung ano ang sumunod na nangyari. Sigurado ka bang ito lang ang paraan? Tama yan. Kaunting tiyempo na lang. Siguro, nasa tiyempo lang yan? Malay natin. Pero ang mahalaga, buhay siya. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Tanging ang alam nila ay si Seraya ay makapangyarihan at misteryoso. Hindi tumigil si Seraya sa paggawa ng kakaibang ritual kay Cassian. Ngunit hindi ito alintanin ni Cassian, basta't kasama niya si Seraya. Huminga ka lang, dahan-dahan, at huwag mong kalimutan ang tamang tindi. Habang lumalalim ang ugnayan ni Cassian at Seraya, ang hari naman ay lalong lumayo at nawalan ng pokus. Nahuli ka! Ako ang hari. Hindi ganun kadaling makatakas dito. Narinig kong nabubuhay pa ang ika-7 anak. Dapat ikay nagagalak. Ngunit ngayon pa lang tayo nagsisimula. Kailangan may lagay ang bato ng apoy sa lupa sa ika-70 araw pagkatapos ng kanyang 25 kaarawan. Kaya ako nandito!
Ngunit hindi nila namalayan na may ibang nakikinig sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagtiwala si Cassian kay Saraya, higit pa sa gusto niyang aminin. Saraya, parang ang lalim ng iniisip mo ngayon. Minsan, ang bigat ng nakaraan ay umahad lang sa'yo upang mapansin ang kasalukuyan. Kahit gaano man kaganda ang iyong kasalukuyan, prinsipe. Paumanhin ka, mahal. Nawala ako dun ng saglit. Magsisimula na ba tayo sa ating ritual? Saraya, anong ibig mong sabihin sa bigat ng nakaraan? May gusto ka bang sabihin sa akin? Ako ang manggagamot, hindi ba? Tama ka. Ikaw nga. Dahil sa'yo, narito ako ngayon. Buhay at malakas. Pero may mga sugat na mas malalim kaysa sa nakikita. Anong ibig mong sabihin? May natuklasan ako sa atik nung araw na dumating ka. Isang sinaunang kasulatan. Ang sumpa. Ito'y totoo. Akala ng aking ama na makakatulong ang bato ng apoy sa pagpapayaman ng kaharian. Ngunit sa halip, napukaw nito ang galit ng reyna ng naga. Ninakaw niya ang bato ng apoy. Dahil sa pagtataksil ng aking ama, bumagsak ang aming kaharian. Gusto kong itama ito, pero ang sakit at bigat ng kasalanan ng aking mga ninuno ay napakabigat. Hindi agad nakapagsalita si Saraya. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang isang lambing na matagal nang nawala sa kanya. Gusto niyang itama ito? May mga sugat na hindi nahihilom, prinsipe. Hindi mo na mababago ang nangyari. Hindi, Saraya, hindi mo naiintindihan. Sa tingin ko, kaya ko. May iba pang nangyari doon sa atik. Ngunit bago makapagtanong si Saraya, Kamahalan, ipinapatawag kayo ng hari ngayon din. bukas na, Cassian. Ikaw, aking anak, ang susi sa kaligtasan ng ating kaharian. Kailangan mong ilagay ang bato ng apoy sa lupa. Yan ang tanging paraan upang maligtas ang ating kaharian. Ang bato ng apoy? Huwag mo nang masyadong isipin. Ibabasa ko na sa iyo ang lahat. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Malapit ka ng koronahan. Ang kaharian natin ay nangangailangan ng isang prinsipe na masunurin. Nang umalis ang hari, huminga ng malalim si Cassian. Ramdam niya ang apoy sa kanyang kalooban na lalong lumakas, parang nag-aalab ang kanyang kaluluwa. Nilalamon ng sakit ng pagtataksil ng kanyang mga ninuno. Pagsapit ng bukang liwayway, naghanda ang buong palasyo. Ngunit wala si Cassian. Samantala, bumaba ang hari sa piitan upang kunin ang bato ng apoy. Ngunit wala ito roon. Hindi! Sa isang iglap, si Saraya, ang nag-iisang dayuhan sa palasyo, ay hinuli. Hindi ko na ito ulitin. Nasaan ang bato ng apoy, Saraya? Ha? At akala ko mas mag-aalanak sa iyong anak. Tumahimik ka. Isa ka lang hamak na manggagamot. Pinagtitisan lang kita dahil pinapanatili mong buhay ang tapagmana ng kaharian. Ha 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 ha! Sa tingin mo, yun lang ako? Napasinghap ang mga tao nang magbago ang anyo ni Saraya. Isa siyang malaking ahas. Si Saraya, ang reyna ng mga naga. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi kailanman naisip ng makitid mong isipan ang anumang bagay na lampas sa kasakiman, hari. Ang iyong pagtataksil ang nagdala sa iyong kaharian sa kapahamakan. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagpanggap na manggagamot ay dahil sa iyong anak. Ang iyong ikapitong anak ay nagpakawala ng kakaibang enerhiya. Alam kong kaya niyang basagin ang sumpa at kailangan kong malaman kung anong meron siya. Ano ang ginawa mo kay Cassian? At nasaan ang bato ng apoy? Hahaha! Marami ka nang naging kaaway, mahal kong hari. Ang bato
ay wala sa akin. Nang biglang, narito ang bato, Ama. Si Cassian, puno ng puot ng kanyang mga ninuno, ay dinurog ang bato ng apoy. Ah! Hindi! Hindi! Ang bato! Anong ginawa mo? Ang bato ang nagbihag sa'yo. Ngayon, malaya ka na. Ngunit ang nakaraan, Seraya, kailangan mong pakawalan ito. Nagtiwala si Seraya sa narinig niya. Totoo, mas malakas ang pakiramdam niya ngayon. Pero wala na ang bato. Ano pa ang ipaglalaban niya kung hindi paghihiganti? Anong dahilan niyang mabuhay? Nabuhay ako ng ilang dekada para lang maghigante. Kung wala ito, ano pa ang silbi ko? Hinayaan mong paghihiganti ang humubog sa'yo, pero kasinungalingan yan. Ang enerhiyang nadama ko sa atik ay katatagan. Hindi ko hinayaan ang bigat ng aking lahi ang magtakda ng aking kapalaran. Ang pinakamalaking labang ko ay ang sarili ko at patuloy akong lalaban para sa kapayapaan ng aking kaharian. Hihintayin kita, Seraya. Kapag handa ka ng bitawan ng nakaraan, nandito lang ako. Hihintayin mo ko? Matapos ang lahat? Sapat na ang katahimikan ni Cassian. Umalis si Seraya ng may mabigat na puso at pangakong babalik. Inabot ng panahon pero bumalik siya upang makaharap si Cassian. Bagamat dala pa rin niya ang bigat ng kanyang nakaraan, natagpuan niya ang isang kapayapaan sa isang kaibigan, isang lalaking nagpapatawa sa kanya, isang lalaking nakikita niyang bumubuo ng isang kaharian batay sa pagtitiwala at pag-asa. Muling itinayo ni Cassian ang kaharian, hindi lamang gamit ang mga bato at semento, kundi sa mga aral ng nakaraan. Ito ay isang kahariang lumago sa pamamagitan ng pagpapatawad at ng kagustuhang magpatuloy. Samantala, ang hari ay tinanggalan ng lahat ng kanyang ari-arian. Pinalaya siya mula sa kahariang minsan niyang pinamumunuan. Wala na siyang kayamanan, wala nang kapangyarihan at itinapon siya sa malayong lugar upang hanapin ang kanyang sariling pagtubos. Wala nang paraan upang makabalik. Ang kanyang pagtubos, kanya na lamang upang matuklasan.